Habang tumitindi ang pressure na gawing pangmatagalan ang kasunduan ng tigil putukan sa Gaza, nalaman ng I-24 News na may malalaking hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamunuan ng armadong sangay ng Hamas, ang Al-Qassam Brigades. Pagdating sa pagdidesarma at aktwal na pagsuko ng mga armas, may mga pangamba sa loob ng grupong terorista na maaring samantalahin ito ng Israel upang magsagawa pa ng mga karagdagang pag-atake at patayin ang mga lider ng Hamas. Kasabay nito, isang bagong Palestinian na survey ang nagpapakita na bumaba ng malaki ang suporta para sa Hamas, lalo na sa West Bank, kung saan mas kaunti na ang mga Palestinian na nagsasabing lumabas na nagwagi ang grupo sa digmaan. Ngunit binibigyang diin din ng survey ang pangunahing hadlang sa hinaharap. Malaking mayoyo pa rin ang tumututol sa pagsuko ng mga armas ng Hamas bago ang ganap na pag-atras ng Israel mula sa Gaza. Kasama na natin ngayon si Samir Sinislawi, pinuno ng bagong Masr al-Jadid Palestinian Party. Samir, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News. Isang source mula sa loob ng Hamas ay nagsabi sa I-24 News na mayroong malalaking hindi pagkakaunawaan sa loob ng Al-Qassam Brigades tungkol sa paghihigpit sa mga armas. Gaano kaya kahalaga ang mga panloob na pagkakahating ito? Sa tingin ko, naiintindihan ko ang mga pagkakahating ito dahil ngayon, ang Hamas ay hindi na eksaktong katulad ng dati noong ika-6 o ika-7 ng Oktubre. Ang chain of command ay tuluyang nawasak at nawala. Maraming kaguluhan na yon. Ang organisasyon ay hindi na kumikilos bilang isang organisasyon, lalo na pagdating sa military wing. Oo, sa political na antas, nagkaroon ng eleksyon, may political bureau na gumagana ngayon. Si Khalil Hay ang namumuno. Siya ang humahawak ng mga negosasyon, kahit sa mga pangunahing Amerikanong diplomat. Pero sa aktual na sitwasyon, unti-unti na nawawala ang military wing at wala ng sentral na pamunuan. Kaya yung mga individual na nandoon pa rin sa aktual na lugar ay gumagawa na ng mga sariling desisyon, lalo na pagdating sa pagdidisarma. Alam mo, ang isang piraso ng armas tulad ng Kalashnikov sa Gaza ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 shekels. At ang sinumang miyembro ng Hamas ay naniniwala ngayon na ito ay sarili na niyang pag-aari. Kanya na ito, hindi na ito pag-aari ng organisasyon. Wala ng organisasyon. Wala ng sentral na pamunuan na mas mataas pa sa kanya. At hindi lang ito tungkol sa halaga ng baril, kundi pati na rin na ang baril na ito ang tanging paraan niya para maprotektahan ang sarili niya. Siguro laban sa galit na pandaraya doon. Kaya natin maintindihan na maraming magiging pagsubok sa pagdidisarma. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi na ang pagdidisarma sa Hamas ay hindi pwedeng mangyari sa isang araw lang. Isa itong proseso at dapat itong maging isang proseso na binabantayan, ipinatutupad at pinaiiral ng pamunuan ng mga Palestino, ng bagong rehimen ng mga Palestino, ng teknokratikong gobyerno, ang komiteeng teknokrata na binabantayan at binibigyan ng kapangyarihan ng lupon ng kapayapaan. At ang prosesong ito ay dapat, alam mo, magsimula. Ang magsisilbing hudyat ay ang pagbabago ng kapangyarihan. Kailangan nating mabawi ang kapangyarihan mula sa Hamas. At pagkatapos, gamit ang kapangyarihang ito, kabilang nga ang kakayahang ipatupad ang batas para pilitin ang lahat na magdisarma, kabilang ang Hamas, kabilang na. Maraming kaguluhan na yon sa Gaza, maraming armas sa kamay ng mga pamilya at mga gang. Magulo talaga. At kailangan ito ng isang proseso na matindi, determinado at eksakto. Naiintindihan natin na kailangan natin itong gawin bilang mga Palestino para sa pambansang interes. Hindi lang dahil hinihingi ito ng Israel, kundi dahil tayo mismo, mga Palestino, ang nangangailangan ito. Dahil ito ang unang hakbang para sa bagong kinabukasan, para sa pag-asa ng mga mamamayang Palestino, para sa kaunlaran, para sa muling pagtatayo ng Gaza. Nagsisimula ito sa pagdidisarma ng lahat ng grupo, kabilang na ang Hamas sa Gaza. Ngayon, tungkol sa kasalukuyang pananaw ng publiko tungkol sa Hamas, itong bagong survey mula sa Palestinian Center for Policy and Survey Research na nakabase sa Ramallah. Sinabi nito na sa West Bank, 45% ng mga sumagot. Sila ay kontento sa grupong terorista. Yan ay 45%, pero bumaba yan mula sa 66% na kontento sa Hamas, 10 buwan nang nakalipas. Sa Gaza naman, nasa 38% ang kasalukuyang kontento sa Hamas. Ano sa tingin mo ang dahilan ng pagbaba na yan? Ganito, ayan mo sabihin ko na ang tanging totoong survey na magbibigay sa atin ng tamang larawan ng opinyon ng publiko ng mga Palestino ay ang eleksyon sa ika-28 ng Nobyembre. Sa tingin ko, malaki ang margin of error ng mga survey na ito, pero ipinapakita nila ang ilang tendensya at sa palagay ko ay tama naman ang mga ito. Ang mga tendensyang ito, una sa lahat, malinaw nilang ipinapakita na ang mga Palestino ay dismayado sa kasalukuyang pamunuan. Maging ito man ay Hamas,
o ang kasalukuyang liderato sa Ramallah. Ngunit kasabay nito, malinaw ang pagkadismaya. May isang bagay ding malinaw na ang mga Palestino ay hindi nawala ng pag-asa sa isang demokratikong pagbabago. Nakikita pa rin nila na dapat magkaroon ng bagong landas o opsyon na papalit sa pagkawasak ng Gaza at katiwalian sa West Bank. Kaya nariyan ang pagkadismaya pero nariyan pa rin ang pag-asa. Pangalawa, sa tingin ko, nakatuon ng husto ang survey sa iba't ibang pampulitikang opsyon. Ang ilan sa mga ito ay hindi naman realistiko. Sige, pagsamahin si Marwan Barghouti sa iba pang mga kandidato at magsagawa ng survey para mo nang sinasabi sa mga Israeli, boboto ka ba kay Ben Gurion o Yitzhak Rabin o Lapid o Bennett o Netanyahu? Mayroong hindi makatotohanan dito, hindi boboto ang mga tao. Ang eleksyong ito sa panig ng mga Palestino ay hindi magiging pagboto o pagpili sa pagitan ng mga partido. Ito ay magiging pagboto sa pagitan ng dalawang opsyon. Kung gusto ba ng mga Palestino na manatili sa panibagong siklo ng karahasan, pangdurusa at sakit, at alam mo, dugo sa magkabilang panig. O pipiliin ba ng mga Palestino ang isang demokratikong pagbabago para sa pag-asa, para sa muling pagtatayo, para sa pag-uusap, para sa mapayapang pakikipamuhay? Ito ang dalawang pagpipilian. Hindi ito pagpili sa pagitan ng mga partidong pampulitika. Ito ay pagpili sa pagitan ng dalawang pagpipilian na yon. At sasabihin ko sa iyo ang isang bagay siguro para kahit papaano ay mabawasan ang takot ng mga Israeli sa eleksyon ng mga Palestino. Sa tingin ko, hindi dapat matakot ang mga Israeli sa eleksyon ng mga Palestino. Sa tingin ko, ang pagpapahintulot sa mga Palestino na demokratikong pumili ng kanilang liderato ay maaring para sa ikabubuti rin ng mga Israeli. Dahil nakikita ko rin based sa survey na ito na malinaw ang pagkakaroon ng kagustuhan para sa pagbabago. Pinagsama, ang Fatah at Hamas ay wala pang 45%. At sa totoo lang, makikita mo sa araw ng eleksyon na mas mababa pa ito kaysa dito. Ang karamihan ng mga Palestino, siguro mga 60% ng mga Palestino, ay naghahanap ng ibang bagay. Naghahanap ba tayo ng politika na magpapabuti sa kanilang buhay? Sige, gusto nating makamit ang isang estadong Palestino sa tabi ng Israel. Pero bakit kailangan nating magdusa habang tinatamo yon? Bakit hindi karapat-dapat ang mga Palestino na magkaroon ng gobyernong nagbibigay ng serbisyo, nagbibigay ng mas magandang edukasyon, nagbibigay ng trabaho at nakatuon sa mga simpleng pangangailangan ng mga Palestino dahil ang mga Palestino ay mga pamilya rin na nais mamuhay na mas maganda. Kaya nakikita natin ang pagkiling sa pagpili ng alternatibo, isang mas mabuti kaysa sa Hamas at Hezbollah. Isang positibong pananaw sa hinaharap, parang ganun nga. Samir Sinij Sinislawi, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa I-24 News. Ngayon, pinahaharagahan namin ito.